Mga ate at mga kuya, welcome back to Kuya Puto's channel. Hindi maiiwasan sa buhay natin. Minsan, kakapusin tayo. Masisimot pa nga tayo minsan eh. Ibig sabihin, walang pera, walang pambayad, walang salapi. And hindi po maiiwasan na maiisip natin na lapitan mga kamag-anak, mga kaibigan, mga ninong, mga ninang, mga tito, mga tita, mga ganon, di ba? Problema kasi sa ating mga Pinoy, yung utang, iba yung approach natin eh. Dahil kunyari, pag umutang ka sa bangko, di ba? Lahat professional. Walang samaan ng loob. Merong very clear na conditions, di ba? In this video, pag-uusapan natin yung mga klase ng mga utangero ng mga Pinoy and why we should avoid these types of behaviors. Dahil toxic. Guys, this video is inspired by yung in-upload natin nung isang araw or nung isang linggo ba yun? Yung kapal mukha sa pasalubong. As in, sobrang dami po na trigger, sobrang dami nag-comment. And one comment in particular na binasa ko. Sabi nila, binisita mo na, binigyan mo ng pasalubong na, inutangan ka pa. Kaya naisip ko po gawin tong video na to because I'm pretty sure marami pong makaka-relate dito. So guys, in this video, I'm gonna break it down 5 different types of Pinoy utangero and kung bakit kailangan iwasan itong mga toxic behavior na to para umunlad ang next generation natin. So guys, number 1 na pinaka-ayokong utangero or utangera, yung mangungutang sa iyo, sasabihin sa iyo, Kuya Puto, pautang naman ng pera dyan oh. Babayaran ko nilang mamaya dahil walang-wala na ako, kinapos talaga ako eh. So, mabait ka, di ba? Mabait ako. So, bibigyan natin dahil gusto natin tumulong. Tapos, yung social media na yan. Man, traidor yan sa mga utangero at utangera dahil alam nyo kung bakit? Pinautang nyo na. Tapos, mapapansin niyo sa Facebook, nasa bakasyon sila. Or sa Instagram, meron silang bagong bag. Or sa TikTok, meron silang bagong Ray-Ban. So, ganun ba talaga kalaki yung problema niya? You know, next thing you know, nagpo-post sila ng kung ano-ano, like living life, sana all, sa social media. Nang ayoko talaga. Naramdaman ko na yan. At least once or twice in my life. You know, tayo nga, gusto natin silang tulungan. But at the same time, ayaw nilang tulungan yung sarili nila. Instead, gusto lang talaga nila ng funds para looking rich sa mga kaibigan nila, sa mga taong di nila kilala sa social media para lang mapakita na maganda buhay nila and they can afford to buy all of these gadgets and things that really don't mean anything. Yun ang ayoko talaga. Ayoko yun. Sabi nila, huwag ka raw magpapautang sa mga nagmamakaawa. Kasi magmamakaawa ka rin para maningil sa kanila. Pangalawang klaseng utangero or utangera, yung pautang, pero wag mo masingilin. Alam ko guys, na-encounter nyo na yan at one point or another sa buhay ninyo. Okay? Napakabait pag pupuntahan ka, tapos susuyuin ka. Tapos sasabihin sa'yo, oh, kinapos ako. You know, pautang nga dyan. And ikaw namang mabait ka, sasabihin mo, oh sige, ayos lang yan. Tapos tutulungan mo yung kaibigan mo or kung sino man. Tapos, a week will go by, a month will go by, a year will go by. Parang wala nang mention. Hindi na nila mina-mention sa inyo yung nangyari. Parang hindi nangyari. Okay? In some cases, mapapansin ninyo, yung mga tawag nyo sa telepono, hindi na ina-answer. Sa social media, sa Facebook, binablock kayo.
As in, talagang wala na. You know, they're trying to get rid of lahat ng connection sa inyo dahil alam nila may utang sila sa iyo and wala silang planong bayaran. Di ba ang sakit nun? I mean, ikaw na nga tumulong, tapos ikaw pa napunta sa alanganin. Hindi naman tama yun, guys, di ba? Meron kayong utang. Tinulungan na nga kayo eh. Nagmagandang loob na yung tao. At least, repay the courtesy by bayaran nyo yung inutang ninyo, di ba? Hilig mong magpautang. Sabi ka ng sabi na hindi na mauulit, pero konting iyak lang sa harapan mo. Konting paawa lang sa kwento. Nagpautang ka na naman. Tapos ikaw pa ang mahihiya na maningil. Ending, hindi na naman magbabayad. Eh sinong na-stress? Di ikaw din. Ang tanda mo na pero wala kang pinagkatandaan. Sino nagsabi nun? Sino nagsabi nun? Sino? Number 3, guys. Yung klase ng utangero or klase ng utangera na pautang dahil may emergency sila. Tatawagan kayo, sasabihin, Kuya Puto, yung aso ko tinuli. Emergency. Or si Mrs. ooperahan sa matres. Kundi, you know, life or death. Or sasabihin, yung pusa ako nabuntis. Manganganak si Sarian. Emergency talaga. Ikaw naman, or ako naman, napakabait natin. So, isasalba natin sila. So, bibigyan natin ng pera, papautangin natin, di ba? Tapos, next thing you know, you're gonna hear from the grapevine, chismis, chismis, marites, marites, Uy, hindi naman buntis yung pusa nun. Uy, hindi naman tinuli yung aso nun. Or, hindi naman inoperahan sa matres yung misis niya. Kung saan lang ginamit yung pera. Tapos, makikita nyo again sa social media. Social media yan, tirador yan sa mga utangero at utangera. Nakabakasyon doon sa Cuba. Nakabakasyon doon sa Mexico. Or even worse, nakabakasyon sa Pilipinas. Ikaw nga yung nagpautang. Tinitipid mo sarili mo. As in, gustong-gusto mong pumunta sa mga bakasyon na ganun, gustong-gusto mong bilhin yung mga bagay na yun, pero tinitipid mo yung sarili mo dahil hindi pa tama yung oras. Tapos, itong umuutang sa inyo, they are the ones that are enjoying your money under false pretense. Diba ang sakit naman nun? Ikaw na nga nagmagandang loob, tapos sila pa mag-i-enjoy sa pera ninyo dahil sa kasinungalingan. Diba? Alam nyo bang pwede kayong magbayad ng utang? Kahit hindi kayo sinisingil? Another utangero or utangera that I cannot stand, guys, yung serial borrower, level 99. As in, sasabihin nila sa inyo, Pare, Kuya Puto, ikaw lang talaga malalapitan ko. As in, wala na akong maisip. Ikaw lang talaga makakasalba sa problema ko. Ikaw lang ang makakatulong. Yung pala, you're like number 99 na pinuntahan niya. Pinuntahan na niya yung lolo niya, yung nanay niya, yung tatay niya, yung kapatid niya, yung tito niya, yung tita niya, pati nga yung kapitbahay. Tsaka yung kabit ng kapitbahay, nilapitan na. Gustong umutang, and they all said no. You're number 99. Pero, sabi sa'yo, ikaw lang talaga ang makakatulong sa kanya. Yun ang mahirap, guys. As in, meron pong mga taong talagang ganun. Hindi po maiiwasan yan. And napakasamang ugali po yun sa mga Pinoy. Dahil, isipin nyo, marami pong mabait na tao dyan. We should not take advantage of those people. Because one day, talagang kakailangan ng ninyo yung tulong nila. And, punding-pundi na. As in, magiging punding-pundi na sila sa inyo and they'll eventually say no. And number 5, guys. And fortunately, hindi ko pa nai-encounter ito. Pero I'm pretty sure mga viewers natin dyan, sino makakapanood na itong video na to, na-encounter na nila to. Yung one time, big time. Yeah, one time, big time, utangero or utangera. Ibig sabihin po nun, merong lalapit sa inyo. Kakilala nyo siguro or kamag-anak ninyo.
manghihingi or uutang ng malaking halaga, as in napakalaking halaga, and usually meron pong storyang kasama yon na kaaawaan ninyo. Regardless what it is, pero lagi may storyang kaaawaan ninyo. And you will feel obligated to pautang itong malaking halagang to. Pero, minomodus lang kayo. As in, minomodus lang kayo. Pag nakuha po itong isang malaking halaga sa inyo, katulad po ng example natin na sinabi ko previously, bigla nilang mawawala, parang bula, dahil nakuha na nila yung gusto nila sa inyo. Mga oportunista, pag meron pong may naamoy na konting salapi, gagawa ng storya, tapos kukunin as much money as they can from you. Criminal po yan. Ano nga yun tawag yata ni Idol Raffy Tulfo, yung mga estapador. Doon po kayo mag-iingat. Because usually, the rest, forgivable. Dahil usually mga maliliit na halaga lang po yan Pero yung one time, big time na utangero, doon kayo mag-iingat talaga. Because that can break you. Really, that can break you. Marami na po ako nakilala dyan. Okay, over the years. Nawalan yung mga pamana nila, yung mga lupain nila, yung mga investments nila dahil mga taong ganito. Alam nyo guys, personally sa akin, I like to do the right thing. Kung meron po talaga nangangailangan, tutulungan ko sila. But the one thing I hate giving out is money. Dahil money is evil. Money breaks friendships. Money breaks family ties. Marami na po ako nakitang ganyan. As much as I can, I will try to avoid it because ako po ganito, right? Meron kayong kailangan. Hindi ko kayo papautangin. Ibibigay ko na lang po sa inyo yung kaya kong ibigay. And nasa sa inyo na yan kung gusto niyo akong bayaran. Okay? Pero, pag di niyo ako binayaran, ibig sabihin, break na tayo. Because trust, napaka-importante po ng trust sa akin. Meron po kaming kaibigan. Hindi ko nasasabihin yung pangalan niya. But he's very well off. Meron po siyang kumpanya, very, very successful. He manages it with, I believe he's got about 50 or 60 employees. So big time to. Nag-uusap po kami minsan and yung topic naging ganito sa utang-utang. Tuwan-tuwa po siya nang binisita ko siya dahil sabi niya, oh, my friend just paid me, the 6 figures that I lent him 4 years ago. I'm like, yo, did you really lend him, that amount of money? I go, yeah, the more I give, the more I receive. Because God is good to me. And I want to share the blessings with everybody that I know. Sabi po niya sa akin, Mark, when I have a friend or a close family member that I know is legitimately in trouble, I will not think twice. I will help them as much as I can. Money is just money. Money, I can make money. God has blessed me. And all I want to do is share the blessing with everybody else in my circle. And sometimes outside of my circle. And I leave it up to them. 0 interest. I will leave it up to them to pay me back when they are financially capable. Pero, sabi niya sa akin, if they choose to screw him and run away with the money that he lent out, it's not that important. Okay? All he does, he breaks the bond and that's it. We're over. Our relationship is over. Sa akin po, a friend like that is more valuable than money. I will never break the trust of a person like that. So kayo ba guys? Ano mas importante sa inyo? Trust or pera? Comment down below.